Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Good day, sir. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang mga storya tungkol sa ladies dorm namin noong ako ay nasa college pa. Tawagin niyo na lang po akong M. Ang dorm po ay nasa loob ng university sa probinsya. Hindi ko na po i-specify ang school. Baka magdulot lang ito ng takot sa mga balak pumasok sa dorm na yon. Mahaba-haba po ang storya ko na to. Sana mapagtiyagaan niyo po. First year college po ako noon at galing pa ako sa syudad. 8 hours na biyahe patungo sa university. Kaya naman napagpasyahan ng magulang ko na ipasok ako sa dorm dahil wala kaming oras para humanap pa ng apartment. Pagdating ko sa ladies dorm, nakita kong luma na yung building. Maski yung style at mga disenyo sa loob, luma na. Sobrang tataas ng mga kisame. At ang mga kwarto makaluma din ang disenyo. Merong isang mahabang hallway at sa kaliwa merong 3 malalaking kwarto at isa naman sa kanan. Bale 4 lahat at ako ang na-assign sa kanan na kwarto. Bago sumapit sa kwarto ay may malaking salamin na nakasabit sa wall. Hindi ko maiwasan ang tumingin dito pag dumadaan dahil sa laki at pagkaluma na rin ito. Sa loob ng kwarto, merong 7 double deck. Bale 14 kaming maghahati-hati sa kwarto. Habang pumipili ako ng bed, wala pang ibang tao nun. Ang napili ko ay sa taas na bunk na nakadikit sa pader. Sakto ang tama ng liwanag ng araw doon, galing sa maraming jalousie window na napalibot sa isang side ng kwarto. Hindi mainit. Pero ang kabilang side ng pader na yon ay banyo. Naririnig ko ang mga yapak ng mga taong nagbabanyo dahil kailangan mong magsuot ng bakya sa loob. Pati na rin ang buhos ng tubig at pagbukas-sara ng pinto sa CR. Nung matapos akong mag-ayos ng higaan at mga gamit ko, biglang may dumating na 2 higher years. Sila ang magsisilbing room leaders namin. Nagulat sila sa pwesto ko. Tinanong ako kung bakit daw ako doon pumwesto. Sumagot naman ako na ayos lang naman ang pwesto ko. Sabi nila, kapag daw may naramdaman ako, lumapit lang daw ako sa kanila. Makitabi na lang daw muna ako sa iba o makipagpalit na lang. Nung summer class daw kasi, isang beses daw nung pag-uwi nila, sobrang dami daw bakas ng maliliit na kamay sa higaan na yon, paakyat sa pader. Kinuskus na lang daw nila yon. Hindi ako nagpadala sa takot dahil maaliwalas naman para sa akin ang kwarto at higaan. Walang kahit anong bahid ng takot akong naramdaman sa sinasabi nila kasi hindi ko pa naman sila ka-close at baka mga nantitrip lang. Umokay na lang ako at ngumiti. Unti-unting napupuno ng mga estudyante ang kwarto namin. 14 kaming babae. Mula kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Iilan lang sa kanila ang lokal sa probinsyang yon. Sa mga unang araw, masaya naman kami. Nagkakilanlan, nagkasundo-sundo. Naho-homesick kami, pero dahil magkakasama naman kaming pareho ang mga nararamdaman, kahit papaano naiibsa ng lungkot namin. Nakakatulog naman kaming lahat sa gabi ng mahimbing hanggang sa dumating na nga ang una naming katatakutan sa kwarto. Una, mga tunog na hindi maipaliwanag. Ilang linggo na yung nakalipas nito. Hindi ko alam kung dala lang ba ito ng pagod ko, pero nahihirapan akong makatulog sa gabi. Nagsiselfone na lang ako hanggang sa makatulog
Pero isang beses, naisipan kong tumulala. Baka mas mabilis akong antukin. Tulog na ang mga kasama ko sa kwarto. Nang biglang yung pusa ng landlady namin nagngiyaw sa hallway. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero nag-alala na ako nung parang may sinusundan yung pusa. Pabalik-balik siya sa magkabilang dulo ng hallway. Palakas ng palakas yung ngiyaw niya na para bang humihingi ng pagkain. Wala naman akong naririnig na yapak ng tao maski pagbukas ng kahit anong pinto. Nung bala ko nang tignan yung pusa, sumenyas yung isang room leader namin. Shhh! At kumumpas ng kamay na matulog na raw ako. Ilang araw na paulit-ulit yung pusa na ganoon yung ginagawa niya. At 10 oras pa ng gabi. Walang nag-uusap sa amin tungkol doon. Usually mga 10 to 11 PM ito. Lights off na kasi sa dorm ng ganitong oras. At ang natitirang may ilaw na lang ay ang mga hallway at banyo. Nung nakasanayan ko na yung ganong gawin ng pusa ng ganong oras at natutunan ko ng matulog kahit maingay yung pusa, bigla akong nagising ng madaling araw. Noong may marinig naman akong mahihinang yapak ng bakya sa loob ng banyo. Dahan-dahan kong idinikit ang tenga ko at binagalan ko ang paghinga ko upang mas marinig ko ito ng maigi. Pabalik-balik lang ang paglalakad ng bakya na para ba itong aligaga. Walang bumubuhos na tubig at wala ring bumubukas na pinto ng banyo. Hinayaan ko na lang. Baka kasi may tao lang talaga sa CR. Pero 3:00 na ng umaga nun. Pero naulit-ulit ito ng sumunod na araw. At dun ko na naisipan na silipin ito. Wala na yung iyaw ng pusa ng ganitong aga. Tulog na rin ang mga kasama ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pagsilip ko sa banyo, walang tao. Nakaayos lahat ng mga bakya. Walang bakas ng paggamit nito, maging ng banyo. Walang basa o ano paman. Hindi ako nagmandaling bumalik sa kwarto. Hindi rin ako nakaramdam ng takot. Siguro dahil dala na lang din ang saray na ako sa mga naririnig ko. O baka naman lutang pa ako nun. Wala akong pinagsabihan ng kahit na sino tungkol dito. Dahil ayaw kong magbigay ng takot sa mga kasama ko. Ikalawa, ang mga bangungot. Mula nang mangyari yon, nakikitabi na akong matulog sa isang kaklose ko. Yung 2 double deck kasi magkadikit. Kasya kaming 3 sa ilalim ng bunk. Mula sa bed na yon, ay tanaw ang dati kong higaan. Dahil napapadalas na nga akong makitulog sa higaan nila, nag-decide yung kaklose ko na mag-swap na lang kami ng higaan. Binalaan ko siya na may something doon sa higaan na yon. Sinabi ko rin yung sinabi ng mga ate ng summer class. Pero walang takot na nakipagpalit sa akin yung kaibigan ko. Noong unang gabi na natulog siya doon, wala naman siyang naramdaman na kahit ano. Wala yung ingay ng pusa at yung ingay ng mga bakya. Siguro dahil mahimbing siyang matulog. Hindi ko alam pero hindi na rin ako nabulabog pa ng ingay ng pusa. Wala pang 3 gabi na natutulog ang kaibigan ko sa higaan. Inatake na agad siya ng kakaibang panaginip. Noong unang beses, meron daw matandang babae na nakakulay itim. Meron daw itong sinasabi sa kanya. Hindi niya ito maintindihan. Hindi pa siya natakot dito at natulog ulit siya sa higaan na yon. Kinabukasan, ang aga niyang gumising para magkwento ng kanyang panaginip. Yung matandang babaeng nakaitim daw ay nagbalik ulit sa panaginip niya. Patuloy pa rin daw itong may sinasabi
na hindi niya pa rin maintindihan. Pero sa pagkakataon na yon ay hinahabol na siya nito. Tumatakbo siya ng tumatakbo pero hindi siya nito nahuhuli. Hindi matatakotin ng kaibigan kong ito. Pero nung ikatlong beses na siyang nanaginip, iba na ang kanyang naramdaman. Tulad ng dati, mahimbing ang kanyang tulog. Pero mukhang hindi na to panaginip lang. Nandoon pa rin ang matandang nakaitim. May sinasabi na hindi niya maintindihan. Hinahabol pa rin siya nito. Pero sa pagkakataon na yon, nahuli na siya nito at sinakal siya. Hindi na raw siya makahinga at hindi niya rin maaninag ng maigi ang mukha ng matandang babae kahit na sobrang lapit na ng mukha nito sa kanya. Bangungot na pala. Pero hindi kami nagising na umiingit siya o kahit na anong ingay o tunog na mula sa kanya. Nung umaga, ikinuwento niya agad sa amin yung nangyari at sa sobrang takot niya ay bumalik na ulit siya sa dati niyang higaan. Magkatabi na ulit kaming natutulog. Nag-aalala na ang mga kasama namin sa nangyayari kaya napagdesisyonan na wala nang matutulog o maski tatambay sa nasabing higaan na yon. Nakalipas ang ilang araw, habang naggagayak na kaming lahat para matulog, biglang nagsigawan yung mga nagre-review sa kitchen area. Ang kitchen area po ang may sakop ng mga banyo na nabanggit ko sa unang bahagi ng kwento ko. Bago ka sumapit sa review area nila, madadaanan mo ang banyo. At doon kung saan sila nagre-review na bahagi ng kitchen, ay may lagusan papunta naman sa laundry area. Madilim po doon sa laundry area na yon kasi walang ilaw. Tumakbo ang mga higher year na nagre-review habang nagsisigawan sila mula sa kitchen palabas ng hallway. Naiwan na nila ang mga gamit nila sa kitchen. Halos maiyak-iyak pa sila sa takot. Nang mapakalma sila ng landlady namin, paulit-ulit nilang sinasambit na mayroon daw babaeng nakaitim sa may lagusan ng laundry area. Nakatayo lamang daw ito doon at nakatingin sa kanila. Imposibleng mga sinampay lang daw kasi nung gabing yon, walang mga sinampay sa labas. Malinis ang laundry area. Kung kaya't grabe ang takot na naidulot nito sa mga tao sa dorm. Ikatlo, ang bata. Ilang buwan na ang nakakalipas at wala nang nanggugulo sa aming kwarto. Ganun pa din ang sitwasyon ng pagtulog namin. Nakatabi ako sa kaibigan ko at wala nang natutulog o tumatambay man lang sa dati kong higaan. Akala namin ay ayos na ang lahat basta walang bumabagabag sa higaan na yon. Pero isang gabi, nagising ang isa naming kasama na nasa taas ng bunk bed. Tanaw ko siya sa pagkakahiga ko. Magkalapit lang ang distansya namin. Nakita ko siya na nakaupo lang, tahimik na nakamasid sa kwarto. Ang double deck nila ay nasa pinakasulok na part ng kwarto namin. Kaya tanaw niya lahat. Napaupo din ako para sana tanungin siya kung bakit dahil madilim pa at maaga pa ang pasok namin. Pero sumenyas lang siya sa akin na wag raw akong maingay. Hindi ko siya natuloy na tanungin at natulog na lang ulit. Kinabukasan ay tinanong ko siya agad kung bakit siya nagising ng 10 oras ng gabi. Sabi niya, may bata daw na gustong makipaglaro sa kanya. Nakaupo raw yung bata sa may paanan ng kanyang higaan na para ba siyang inaaya. Pinipigilan niyang pansinin yung bata. Kaya siya naupo para mailayo ang kanyang binti kung saan nakaupo yung bata. Ang nasabing kaibigan namin pala ay bukas ang third eye
Ayaw niya lang magsabi ng mga nakikita niya dahil magdudulot lang ito ng takot sa amin. Lalo na't may mga nangyari noong nakaraang buwan na mga bangungot at mga pagpaparamdam. Ayon sa kanya, walang balak ang bata na manakit o manakot. Naghahanap lang daw ito ng makakalaro at nagkataon na siya ang natipuhan nito. Sinabi namin ito sa room leaders namin at naisip nila na baka ito rin yung bata na nag-iwan ng maruruming bakas ng kamay na nakita nila sa dati kong higaan hanggang sa pader nito. Matapos nun ay hindi na namin pinapansin kung mayroon mang pagpaparamdam ang bata. Minsan nakikita pa ito ng kaibigan namin na tumatabi pa talaga ang bata. Naghihintay na may magising upang maaya niyang maglaro. Hindi naman namin ito nakita at hindi rin namin naisip na katakutan. Ika-4, ang bagyo. Malapit nang matapos ang unang semester at malapit na din kaming magsiuwian sa aming mga bahay. Meron kaming schedule ng general cleaning sa dorm at nagkataon na sa kwarto namin pinastak ang mga monoblock. Medyo madami din yon at imbis na magkalat sa kwarto, pinagpatong-patong namin ang mga monoblock hanggang sa halos naging kasing taas na ito ng top bunk ng double deck. Inilagay namin ito sa pagitan ng cabinet at dulo ng mga double deck para nakaipit at hindi gegewang-gewang. Nung gabing yun, sobrang lakas ng ulan. Meron palang bagyo. Nakikita namin ang mga kidlat at ang gulo ng mga puno sa labas kahit na nakasara ang mga bintana. Parang mababasag na yung bintana sa lakas ng hangin. Nagising kami na walang kuryente. Tahimik lang kami nun, gawa ng takot sa bagyo at sa pagod na rin sa paglilinis. Bigla kong nakita ang kaibigan naming bukas ang third eye na parang naghahanap siya ng taong gising. Naupo ako at sumenyas ng bakit patingala sa kanya. Habang hawak niya ang kanyang kumot, balot na balot sa lamig at takot, ay dahan-dahan siyang tumuro sa area ng mga monoblock. Ang pagturo niya ay maiksi lang, na parang takot siyang mapansin nung itinuturo niya. Pero nagets ko naman kung ano ang gusto niyang iparating, na gusto niya akong tumingin doon. Walang pagdadalawang isip na tumingin ako agad. Dala na din ang pag-aalala na baka may nasira bang bintana gawa ng bagyo. Pero hindi bintana, hindi natumbang puno, hindi ang kidlat at lakas ng ulan ang kumuha ng atensyon ko, kundi isang babaeng nakaupo sa pinakataas ng pinagpatong-patong na monoblock. Nakaputi siya, ngunit sobrang haba ng buhok niya. Natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kanyang muka. Yung buhok niya halos umabot na sa ibaba ng double deck. Dala ng takot at gulat ko, ginising ko agad yung katabi ko nang hindi inaalis ang paningin ko sa babaeng nasa tuktok ng monoblock. Nang magising sila, ay inaninag namin kung nasaan ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa niya at anong itsura ng mukha niya. Napansin namin sa taas ng double deck na pinaglalagyan ng mga monoblock, yung kaibigan namin na nakahiga doon. Nakatapat na ang ulo niya sa mga monoblock. Takot na takot kami para sa kalagayan niya, na parabang naghihintay kami ng kung ano mang gagawin niya sa kaibigan namin. Magkahawak kami ng kamay ng katabi ko dahil sa sobrang takot namin. Napasambit kami ng "In Jesus' name." Pero nandoon pa rin ang babae. Tahimik lang ito. Walang imik. Walang galaw. Maski yung buhok at duster niya, hindi gumagalaw. Bigla kaming tinabihan ng kaibigan naming bukas ang third eye. Sinabihan niya kami na walang masamang balak ang babaeng nakaputi sa amin. Nandoon lamang siya para bantayan kami, gawa ng lakas ng bagyo. Inabisuhan niya kaming matulog na at wala raw talaga siyang nararamdamang masama sa babaeng ito.
Kahit takot na takot, ipinikit na lang namin ang mga mata namin at nakakagulat na nakahimbing kami ng tulog. Kinabukasan, ipinaliwanag sa amin ng kaibigan naming bukas ang third eye na nabigla lang daw siya kasi unang beses lang niyang nakita yung babaeng nakaputi na yon. Pabugso-bugso pa ang malakas na ulan nun at patuloy pa din ang malakas na hangin. Inabisuhan kami ng landlady namin na papayagan niyang lumabas ang ilan sa amin kasama ang room leaders upang makabili ng pagkain at iba pang stocks namin dahil mukhang magtatagal pa ang bagyo. Nung medyo tumila na ang ulan, isa ako sa mga kasamang lumabas. At nagulat kaming lahat sa bumungad sa amin sa labas ng dorm. Merong nakatumbang napakalaking puno doon. Ang puno na yon ay nakatanim sa mismong harap ng aming dorm. Katapat nito ang aming kwarto. Tawid kalsada pa, pero 2 lanes lang naman yon. Nagulat kami kasi ang way ng pagtumba niya para bang umiwas ng konti sa kwarto namin at nalaglag ito sa gilid ng bintana namin. Akala namin nung nasa loob pa kami ay madilim lang sa labas, pero puno na pala yung nakaharang. Himala na walang nasira sa mga bintana namin at mas malaking milagro na hindi dumiretso ang tumba ng puno sa bubong ng aming kwarto kung saan mahimbing ang pagkakatulog naming lahat. Yun kaya ang rason kung bakit kami binabantayan ng babaeng nakaputi. Kung diretsyong natumba yung puno sa kwarto namin, malaki ang posibilidad na lahat kami ay nasaktan sa sobrang laki ng puno na yon. Napadasal kami at nagpasalamat sa nangyari. Sa sumunod na semester ay nagsilipatan na kami ng dorm at apartment. Sir Kira, itong mga pangyayari na to ay tungkol lamang sa mga ganap sa aming kwarto. Meron pang ibang kababalaghan sa ibang kwarto at ibang dorm noong semester na yon. Pero masyado na po itong mahaba. Magsisend na lang po ulit ako sa susunod kung magustuhan niyo po ang aming kababalaghang experience. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Hello po Sir Kira. Matagal na po since last time na nag-share ako ng story sa channel nyo. Dahil na rin po na busy ako sa mga schoolworks ko at medyo walang time makapag-cellphone masyado. Nangyari ito noong isang mag-isa lang ako sa bahay namin. Mga around 6 or 7 PM yon. Wala akong kasama sa bahay kasi nasa work pa ang mama ko at yung kuya ko naman ay nasa kaklase niya para tapusin yung mga assignments nila. Nasa sala ako that time at tinatapos ko yung performance task ko sa Filipino, which is comics. Nagdodrawing ako while nagpapatugtog sa TV namin. Then nagchat si kuya. Nagagabihin daw siya ng uwi, mga 9 PM pa daw. Okay lang naman sa akin kasi sanay naman na akong mag-isa sa bahay. And then, habang tinatapos ko yung comics at kulay na lang yung kulang ko sa drawing ko, suddenly, may napansin akong nakasilip na ulo doon sa may bandang lagayan ng mga trophies namin. Then na-distract ako sa tawag ni mama. Sinagot ko muna yung tawag niya. Sabi niya, may game pa daw siya ng volleyball kaya gagabihin din siya tulad ni kuya. Pagkatapos ng tawag, binalikan ko ng tingin yung lagayan ng trophies. Napansin ko, wala na yung ulong nakasilip. Pero nag-decide ako na hindi na lang ito pansinin. Tinapos ko na lang yung comics ko. Fast forward. Mga bandang 8:00 na yon. Nasa room na ako nito at nakatambay. Scroll lang sa TikTok. Nang marinig ko na may naglakad sa hallway. Hindi yun normal na lakad lang. Parang mabilis na mabigat yung yabag. Akala ko nakauwi na si kuya, kaya hindi ko na lang pinansin.
Tapos narinig ko naman yung aparador namin na bumukas. Yung tunog kasi ng pagbukas ng pinto nito ay yung maingay talaga. Kaya maririnig mo. Tapos lumabas ako para isarado yon. Napansin ko na nakalak pa rin yung pintuan ng room ni kuya. Ibig sabihin, wala pa siya sa bahay. Bigla kong naalala yung mga yabag na narinig ko kanina. Natakot ako nung ma-realize ko na mag-isa pa rin pala ako sa bahay. Then dali-dali na akong pumasok sa loob ng room para kumalma. Makalipas naman ng 1 oras, dumating na si kuya. 2 na kami sa bahay habang hinihintay si mama. Hindi ko na ikinuwento yon para na rin hindi sila matakot kapag sila na lang ang naiiwan sa bahay. Yun lang po, Sir Gira. Sana po ma-share to sa channel nyo. Peace. Hindi ko alam kung mababasa niyo po itong kwento ko. Pero magbabaka sakali ako. At kung mabasa mo man po ito, pagpasensyahan niyo na po kasi hindi ako magaling magkwento. At baka mahabaan po kayo. Ako po si Dea. At may ilang karanasan po ko na gusto kong i-share. Matagal ko na pong gustong i-share ito dito. Pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Tubong Batangas po talaga ako. Pero naninirahan po ako sa Maynila ngayon. At ang una ko pong ikukwento ay noong nasa probinsya pa ako. 12 years old ako nito nung magbakasyon kami sa isang kamag-anak sa bukid na may kalayuan sa mismong bayan ng aming probinsya. Ito po ay napapaligiran ng tubuhan, maisan at ilang mga babuyan. Doon kami sa sala na tulog ng kuya ko at ng aming mga kasambahay sa hindi ko maalalang dahilan. Ang bahay na aming tinuluyan doon ay walang kisame. Kumbaga yero lang at mga kahoy na sumusuporta dito. Sa gabi na to ay nauna na akong humiga sa aming latag. Hindi pa man nagtatagal na nakahiga ako ay tinapik ako ng kuya ko na nung mga oras na yun ay gising pa. Nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Lumingon ako sa kanya para tanungin kung bakit. Pero sumenyas agad siya na wag akong maingay at makinig daw ako habang paunti-unti nilang hinihinaan ang volume ng TV. Itinikom ko ang bibig ko, nakinig lang at nakiramdam nang biglang may malakas na pagaspas ng pakpak sa ibabaw ng bubong ng aming tinutuluyan. Kasabay nito ay ang paghuni ng wak, 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 wak sa malalim at garalgal na boses. Gusto kong isipin ng mga oras na yon na isa lang tong hayop kasi nasa bukid nga kami. Makaraan ng ilang minuto ng pakikinig at pakikiramdam namin, unti-unti naman nang lumayo yung pagpagaspas ng pakpak sa bubong namin, kasabay ng tunog na nililikha nito. Biglang nagsalita yung kasambahin namin na ganun din daw yung tunog ng wakwak sa probinsya nila. Tubong probinsya po kasi yung kasambahay namin na yon. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang paniwalaan na wakwak nga ito. Hanggang sa nakatulugan ko na lang po ang kabang nararamdaman ko noon. At pagkagising namin, ikinuwento namin ito sa kamag-anak namin. Sinabihan lang kami na huwag na lang daw pansinin yon at baka daw napadaan lang. Dahil siguro mga dayo kami. Ito naman po ay nangyari sa probinsya ulit, sa mismong bahay ng aming lola. Para maintindihan nyo ang aking kwentong ito, ay i-layout ko muna ang bahay niya. Up and down po ito, kahoy ang sahig ng second floor, pati na yung hagdan. Sa first floor
Merong malaking bintana na malapit sa main door. Dito nakasandal ang sofa na nakaharap sa kusina at patungan ng Santo Niño ni Lola. Magkakatabi kaming nagkukwentuhan ng mga pinsan kong nakatatanda sa akin, pati na ng kapatid ko. Nakaupo kaming lahat sa sofa at nakaharap sa kusina. Sa kalagitnaan ng kwentuhan namin, napatingin ako sa kusina. At kitang-kita ko kung paanong mabilis na naglakad ang isang hugis ng lalaki sa aming kusina. Kami na lang magpipinsan ang gising nun. Kasi last night na namin yon bago kami lumipad papuntang ibang bansa. Tulog na ang mga nasa itaas at walang ibang lalaki sa bahay kundi yung kasama namin sa kwentuhan. Tandang-tanda ko ang hugis nito at sigurado ko na lalaki yung nakita ko kasi katapat na katapat namin ang kusina. Nagsabi ako sa mga kasama ko, "La, nakita niyo yun?" Tinanong nila kung alin daw. Sinabi ko nga na may dumaan na lalaki. Ilang segundo silang tumingin sa akin para tignan kung seryoso ko. At nang makitang seryoso talaga ako sa sinasabi ko, idinaan na lang ng mga pinsan ko sa biro ang lahat para hindi na magkatakutan pa at baka magising pa ang aming mga lola. Dinedma namin ang nangyari hanggang sa makabiyahe na nga kami paalis ng bansa. Ito po muna sa ngayon, Sir Kira. Tsaka ko po ikukwento ang mga sleep paralysis na nangyari sa akin o yung sinaunang pari na nakita ko sa Italy. Lalaking nakatayo sa hotel namin sa Amsterdam at mga karanasan ko ulit pagbalik ko dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sana po magustuhan niyo po ito. Palagi po sana tayong ingatan ng Panginoon. Ako po si Tonton, 40 years old, taga San Mateo, Rizal. May ikukwento po ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Sana mabasa niyo po ito. 6 na buwan ko siyang napapanaginipan. Isang babae. Ang pangalan niya ay Isabela. Mahaba at sobrang itim ang buhok. Makapal ang kilay. Maliit ang muka na medyo mataray. Mahaba ang pilik mata, matangos ang ilong, at maliit ang mga labi. Halos gabi-gabi, lumalabas siya sa panaginip ko. Minsan nasa mall ako, minsan sa opisina, minsan sa bahay. Bigla na lang siyang lilitaw. Minsan kakausapin niya ako, pero paggising ko, hindi ko naman maalala kung anong pinag-usapan namin. Minsan naman, nakatayo lang siya sa isang gilid, nakatitig sa akin, para bang binabantayan lahat ng kilos ko. Ang tanong ko lagi sa sarili ko, kilala ko ba siya? Bakit paulit-ulit siyang nagpapakita sa panaginip ko? Sinubukan kong hanapin kung nakita ko na siya dati. Binaraus ko yung mga lumang pictures ko sa social media. Nag-google pa ako. Isabela. Long black hair. Thick eyebrows, long eyelashes, pointed nose, and small lips. Has anybody dreamed about this? Pero wala akong natagpuan. Wala akong nakitang sagot. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala sa mga panaginip ko. So akala ko tapos na. Pero dito na pala mangyayari ang hindi ko malilimutang karanasan. May 28, 2025. Alas 6 ng gabi. Pumunta ako sa Northview sa may Batasan. Birthday kasi ng tropa ko. Masaya kami. Kainan, inuman, kantahan. Pero bago maghating gabi, nagpaalam na ako kasi may pasok pa ako kinabukasan. Nakamotor lang ako nun. Papalabas na ako ng kanto. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Number lang yung tumatawag. Ilang segundo lang yun.
Pero itinabi ko ang motor ko para tignan. Hindi ko sinagot kasi number lang ang nakalagay. At sa mismong sandaling yon, isang truck ang nawala ng preno. Inararo nito ang 2 sasakyan at 3 motor. 3 ang namatay sa aksidenteng yon. Kung hindi ko itinabi ang motor ko para tignan ang cellphone ko, siguradong isa ko sa nadamay. Kinilabutan ako nun. Kasi ilang segundo lang ang pagitan. Pag-uwi ko, nanginginig ang buo kong katawan. Naligo ako at nagdasal. Nagpasalamat sa Diyos sa ikalawang buhay ko. Tinignan ko ulit ang cellphone ko. Nandoon pa rin ang number ng tumawag sa akin. Tinawagan ko. Walang sumasagot. Diretso sa voicemail. At ang narinig ko, halos mabitawan ko ang cellphone ko. Hi, you've reached Isabella. Leave your name and number after the beep. Tumindig lahat ng balahibo ko. Kinabukasan, tinawagan ko ulit at sumagot na siya. Siya nga si Isabela. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang 6 na buwan na panaginip ko tungkol sa kanya. At ang tawag niya na sumagip sa akin mula sa isang malagim na aksidente. Pati na rin ang voicemail na narinig ko kagabi. Pero isang bagay ang hindi ko malilimutang sinabi niya. Hindi raw siya tumawag sa akin kagabi. Wala siyang number ko. At hindi niya rin ako kilala. Hindi niya maipaliwanag kung paanong napunta sa cellphone ko ang tawag niya, pati ang voicemail niya. Wala siyang alam. Pagkatapos ng tawag namin na yon, nag-search ako sa Facebook gamit ang buong pangalan na ibinigay niya. At doon ay halos himatayin ako. Sa pinakataas ng resulta ng search, lumabas ang mukha ni Isabela. Mahaba na sobrang itim na buhok, makapal na kilay, maliit ang mukha na medyo mataray, mahaba ang mga pilik mata, matangos ang ilong, at maliit na mga labi. Siya yung eksaktong babae na 6 na buwan kong napapanaginipan. At siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako ngayon. Si Isabela. Ito po ang video ng aksidente sa Batasan Road. At kung mapapansin nyo sa may bandang kanan ng video after ng aksidente, sa kanto mismo ng North View, makikita nyo ang isang motor na nakatigil. Ako po yun. Hindi po ito yung usual na nakakatakot na kwento. Sabihin na nating para siyang glitch in the Matrix. Yun lang po. Maraming salamat and more power sa inyo.